Have you felt supported by your Emmanuel family? Amen! Okay, good morning po sa bawat isa. Tayo po yung dadakos sa ating pong Sunday School para na rin po sa pagpapatuloy ng ating pong Sunday Discipleship. Nasa chapter 4 na po tayo ng ating pong pag-aaral. So, kung kayo po yung mga notebook, ay atin na pong i-review yung ating. So, yung ating pong topic ay nagsasabi, paano maligtas ang ating kaluluwa sa tiyak na kapahamakan. So, yung text niya, Mark 16:16. So, kung kayo yung mga Bible, ay ating bubuksan ang ating pong text bago po tayo lumako sa ating prayer, para po sa ating pagpapatuloy. Sa Mark 16:16 ay dito po natin makikita yung pagmumulan ng ating topic, paano maligtas ang ating kaluluwa sa tiyak na kapahamakan. Sabi dito, ang sinumang sumampalataya at pabautismuhan ay maligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parusahan. So, ito po yung sabi ng Marcos 16:16. So, dito po ay malinaw na pinapahayag ng salita ng Diyos na ang kaligtasan ay patungkol sa pananampalataya ng tao sa Panginoon at pananalig. So, na kung saan dito po ay malilinawan natin kung kung paano tayo maligtas. Una, kailangan mong sumampalataya sa Panginoong Hesus, kailangan mong manalig. So, yun po ang sabi ng ating pong lesson. Kailangan mong sumampalataya sa Panginoon at kailangan mong manalig. Ang tao, manalig ang tao sa salita ng Diyos upang siya ay maligtas. So, number 1, sabi po dito, hindi sa tao, hindi sa pastor, hindi sa sino pang preacher, kundi tanging kay Jesus lamang ang kaligtasan. Buksan po natin yung Hebreo 12:2. Ang sabi doon ay ito ko natin ang ating pananampalataya kay Jesus na siyang nagpapasakdal. So, ibig sabihin mga kapatid, malinaw na sinasabi ng Bible na hindi sa tao nakabase ang ating kaligtasan. Hindi rin sa pastor, hindi sa sino mang preacher. No, kundi kay Jesus lamang natin matatagpuan ang kaligtasan. So, ano yung gagawin ng tao? Kailangan sumampalataya, manalig sa salita ng Diyos. Kapag sinabing sumampalataya ay maniniwala tayo na tanging si Jesus lamang ang may kakayang magligtas ng ating kaluluwa kasama ang kanyang mga salita na siyang nagpapahayag ng katotohanan kung paano po ang tao ay maligtas. Una, pangalawa, hindi sa pastor. So, hindi po, yung pastor po yan po ay taga-motivate, taga-guide, taga-turo sa inyo na ayon sa salita ng Diyos, pero hindi ibig sabihin ay sa pastor maliligtas, kundi sa tao, kundi sa Panginoon lamang. Hindi rin sa sino mang preacher. No, may mga magagaling na preacher magturo ng salita ng Diyos. So, hindi po doon nakabase ang kaligtasan natin ng ating kaluluwa, kundi ito'y nakabase tanging kay Jesus lamang. Kaya ang sabi ko ng Hebreo 12 chapter 2, itoon natin kay Jesus
ang ating pananampalataya. So, ibig sabihin, kay Jesus ka lamang sasampalataya, sa kanyang mga salita ka lamang maniniwala, at higit sa lahat, sa kanya mo iaalay ang iyong buhay bilang isang samyo at buhay na paglilingkod sa kanya. Isentro natin yung ating pananampalataya kay Jesus. Bakit? Hindi po sa tao. Sabi dito, ipahayag mo mismo kay Jesus ang iyong kasalanan at siya mismo ang may kakayahang patawarin ka. Hindi sa pari, hindi sa pastor, hindi sa mga obispo, hindi po tayo doon magko-confess ng ating mga kasalanan. Unang talakayin po natin yung sa pari. Di po ba ang kanilang katuruan para patawarin ka ng kasalanan ay mayroon silang tinatawag ng kumpisal. No, di ba? Iko-confess mo kay Father yung lahat ng iyong kasalanan, sasabihin mo sa Kanya habang may tabing na maliit na kortena, tapos yung parang butas-butas kung magsasalita, at ipapahayag mo sa tao o sa pari yung lahat ng iyong kasalanan. Pag nasabi yun, siguro ay tatawa-tawa si Father at sasabihin sa iyo ay manalangin ka ng kung ilang panalangin yung sasabihin sa iyo. Panalangin ka ng ganito, ganon. And then, sasabihin niya upang ipatawad ang iyong mga kasalanan. So, doon pa rin ay makikita natin na hindi pa rin niya kaya magpatawad sapagkat uutusan niya pa tayo ng panalangin na gawin ang ganitong panalangin upang tayo ay patawarin. So, ang ilang katanungan lamang po sa katuruan yon ay ilang panalangin ang dapat gawin ng isang makasalanan. At paano ang turo sa Biblia kaugnay sa kaligtasan na kay Kristo lamang ito matatagpuan. Paano makakapagligtas ang isang makasalanan din? So yun po yung matanong. No? Paano makakaligtas ang isang makasalanan din sapagkat siya mismo ay makasalanan, paano niya ililigtas ang kapwa niya makasalanan. So kailangan ng tao ang banal na manliligtas. Kaya tanging si Jesus lamang po yung banal at walang batik ng kasalanan at siya lamang po ang may kakayahang magpatawad ng ating kasalanan. Kaya wala pong karapatan at wala rin kaibahan ng isang tao na makasalanan na magsabi na pinatawad na ang ating mga kasalanan. Sa madaling sabi mga kapatid, ito ay maling katuruan, ito ay hindi biblikal, at ito ay wala sa Biblia. So yun po. Una ay hindi mali siyang katuruan, hindi biblikal, at wala sa Biblia. So wala po sa Biblia na ang tao na makasalanan ay kayang magpatawad ng mga kasalanan. Imagination lang po nila yun. Nakakala nila pag sila ay nagibari, hindi rin sa isang pastor. So, yun nga po yung ating mga kasalanan, yung ating mga nagagawang kasalanan ay pwede nating i-confess sa pastor. Pwede natin siyang sabihin, i-open para ma-counsel tayo. Para i-counsel tayo, turuan tayo ng pastor kung ano yung dapat natin gawin at kung paano makakaiwas sa mga bagay na nagpapadumi sa atin. So, hindi po pwedeng sabihin ng pastor na pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Pwede mo siyang i-share kay pastor. So, kaya pag po kayong mahihila na magsabi ng inyong mga sama ng loob o kaya yung nagagawang kasalanan, pero tandaan niyo po, pwede niyo lang siyang i-open, pero hindi po namin kayo pwedeng patawanin para kayo ay mapunta sa langit. Kundi, ang gagawin po ng isang pastor bilang ama, bilang iyong pastor, ay ika-counsel ka lamang po, ika-counsel, tuturuan ng mga bagay na kung paano maiwasan, kung ano yung mga hindi at dapat mong gawin, at pagkatapos doon ay mananalangin, wala po kami kakayahan na sabihin na ipatawad na ang iyong kasalanan. So, sa Panginoon pa rin tayo, mananalangin at hihingi ng tawad
sapagkat siya lamang po ang makakapagpatawad ng ating mga kasalanan. Yung pastor is pwede mo yung sabihan ng problema, pwede mo yung hinga ng counsel, pwede mo hinga ng payo, pero hindi yan makakapagligtas ng iyong kaluluwa. Hindi rin sa mga obispo, sapagkat ang mga tao mataas sobra ang tingin sa obispo, parang pangalawang Diyos na. So kahit sa obispo, wala po siyang kakayahang magpatawad sapagkat siya tao lamang na itinalaga ng isang simbahan, no, at ng kanilang paturuan. Pero hindi po siya maaaring magpatawad ng kasalanan sapagkat siya rin po ay nangangailangan ng kapatawaran ng kasalanan. Sabi dito, tanging kay Jesus lamang, no, ang kaligtasan. So ano yung ating gagawin? Unang hakbang na gagawin natin para mapatawad yung ating mga kasalanan, buksan natin yung Roma chapter 10, verse 9. Roma chapter 10, verse 9. Ito po yung ating gagawin upang maipatawad po ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Po ng Roma. Roma 10:9. Sabi dito, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So kung atin pong itutuloy sa verse 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. So ano po? Sino lang yung makakapagwalang sala? Ang Diyos. Sapagkat ang tao ay sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. Hindi ko pang So sumasampalataya ang tao sa kanyang puso at sa gayon siya ay pinapawalang sala ng Diyos. So, ibig sabihin, ang pinapawalang sala, ipinapatawad ng Diyos ang ating pong mga kasalanan. So, kung ipapahayag po ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon, so ano yung sabi doon kung ipapahayag o sasambitin ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon at kung puso kang sumasampalataya na siya ay muling binuhay, ang sabi doon, maliligtas ka. So, nandito po yung word na sasampalataya. So, maliligtas po tayo kung ibabahayag natin kay Jesus, hindi po sa tao, kundi tanging sa Panginoong Jesus lamang natin ibabahayag ang ating mga kasalanan. Kaya hindi po pwede na kay Father, kay Pastor, o kahit sa sino mang tao na leader ng church o ng samahan. So, bukod sa Roma 10:9, buksan din natin ang Acts 16:31. Ugawa. Verse 31. Acts 16:31, Ugawa. Ito yung simula sa 30, verse 30. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So napakaganda po ng text na to na hindi lamang tayo sa oras na ikinumpes natin sa Panginoon ang ating mga kasalanan at ipahayag na siya ay Panginoon at tayo ay sasampalataya, ang sabi doon, maliligtas ka. At ngunit dito po sa 16:31 ng Acts, sabi dito, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoon Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. So ang ang pagliligtas po ng Panginoon ay hindi lamang para sa isa. No? Kundi sa once na ikaw ay maligtas,
once na ikaw ay sumampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng iyong puso, hindi lang ikaw ang maliligtas, hindi lang yung kaluluwa mo ang maliligtas, kundi ang iyong buong pamilya o yung tinatawag na sambahayan. Kapag sinabi mong sambahayan, kasama dyan yung iyong pamilya, mga kamag-anak, o lahat ng related sa iyo ay pwede silang masave dahil sumampalataya ka sa Panginoon. Kumbaga, parang reward mo yan na hindi lang ikaw yung masisave, kundi darating yung panahon na masisave talaga ang iyong sambahayan. Minsan nga, ang iyong mga kamag-anak, ang iyong mga pinsan, at higit sa lahat, yung iyong mismong kapamilya ay nagkakaroon ng buong pagsama-sama, nagsisimula sa isa hanggang ang lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Yun po yung isang napakagandang reward ng Panginoon sa atin na hindi lang tayo maliligtas. Walang relihiyon na makakapagligtas ng iyong kaluluwa. Tanging si Jesus lamang ang makakapagligtas sa atin. Walang relihiyon. So sabi dito, walang relihiyong makakapagligtas. So ang relihiyon ay mabuti sapagkat ang layunin po ng relihiyon ay mapalapit yung tao sa Diyos pero hindi sapat yung relihiyon. No, kundi ang magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, yun po yung kasapatan. Magkaroon ka ng personal relationship sa Panginoon at yun lamang po ang tanging paraan upang tayo po ay mag-angkin ng kaligtasan sa pamamagitan po ng Panginoong Jesus. Kaya wala pong relihiyon na makakapagligtas pagkamat siya ay mabuti. Binanggit siya sa Bible na yung relihiyon ay isang mabuti sapagkat ito ay tumutukoy sa kabutihan ng Diyos. Pero hindi po yun ang makakapagligtas natin. Yung Acts 14:12, Acts 4:12, buksan po natin. Take note po ninyo at pwede na po ninyo itong magamit pag kayo ay mag-share ng gospel. Alam niyo po ba na pag ito ay pinoblet nyo tapos pinag-aralan nyo, so dito pa lang ay pwede na kayong mag-evangelize. Magagamit nyo na po ito. So Acts 4:12, sabi doon, kay Jesus lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang pangalan lamang niya ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng tao. So napakalinaw na po dito mga kapatid. Kaya hindi na po natin mas palalalimin o pahihirapan pa yung ating sarili para maligtas yung ating kaluluwa. Kailangan lamang sumampalataya, ipahayag ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon. At ano sabi? Ikaw at ang iyong sambahayan, maliligtas. At dito sa Acts 4:12, tanging pangalan lamang ni Jesus ang binigay sa ilalim ng lupa. So ito po, sa silong ng langit. So ano po yung tinatawag na silong? Ito po yung mundo. Sa silong ng langit na ikaliligtas ng lahat ng tao, ang pangalan lamang ng Panginoon Jesucristo. So ibig sabihin, sasampalataya talaga yung tao sa Panginoon. No? Sapagkat sa silong ng langit, ang pangalan lamang yung binigay ng Diyos para sa kaililigtas ng lahat ng tao. Kaya ganda po na matutunan natin at paniwalaan natin na tanging si Jesus lamang ang makakapagligtas. Malinaw dito sa ating lesson na tinuturo na walang sino ang tao ang pupwedeng magigdaan ng ating kaligtasan kundi tanging si Jesus lamang. Sabi doon sa John 4:6, kaya the way, the truth, and the life, ako ang daan at ang katotohanan, walang makapapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yun po ang katotohanan. Yun po yung Bible ang nagsasabi na walang makapapunta sa langit, kundi sa pamamagitan niya. At maging sa Acts 4:12 ay sinabi, walang maliligtas, kundi sa pangalan lamang niya, sapagkat ang pangalan lamang niya ang ibinigay ng Diyos para sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Ang Panginoon ang nagbigay ng tiyak na kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kailangan mo lang sumampalataya sa iyong puso. Tanggapin
siya bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. John 1:12, doon po sinasabi, ano po ang sinasabi ng John 1:12? So sabi po doon, ang sino man sumampalataya at tumanggap ay magkakaroon niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yun po yung sabi. So kailangan lang natin tanggapin sa sarili natin at bukalin sa ating puso na tanging ang Diyos lamang ang makakapagligtas sa atin. 1 Corinthians chapter 1 verse 21. Buksan po natin ang 1 Corinthians chapter 1 verse 21. Corinthians, Chapter 1 verse 21. verse 21. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutang siya ay makilala ng tao sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Salit, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral na sa tingin ng iba'y isang kahangalan. So ano po yung sabi dito? Dito po sa ating binasa mga kapatid, sa halip minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya. So ano po? Iniligtas ng Diyos yung mga taong nagpapasakop. Ibig sabihin yung mga taong tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ay minarapat ng Diyos na iligtas at sa pamamagitan ng magandang balita. Ano yung magandang balita? Yung tinutukoy dito, yung Bible. No? Sa pamamagitan ng magandang balita na aming pinangaral na sa tingin ng iba, isang kahangalan. So, kaya ano po yung ating mga pansin? Kapag tayo po nag-share ng gospel, ano yung ating mga napapansin feedback? Yung mga Bible, sulat lang naman ng tao yan eh. Hindi naman talaga yung sulat ng Panginoon, kundi sulat ng tao. Walang kwenta yan yung Bible, di ba? So, mismo ang Bible, ang nagpapahayag sa kanyang sarili na mayroong mga tao talaga na ang tingin sa ginagawa natin po ng aral ay isang kahangalan. Subalit, ang sabi ko ng Bible, minarapat ng Diyos na yung lahat na nagpapasakop o nagtumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng magandang balita o Biblia ay mayroong kaligtasan. Amen? So, napaka-bless po natin na tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Sa pamamagitan po ng ating pagpapasakop o sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Kaya napaka-blessed po talaga ng tao. Yun po yung pahayag ng 1 Corinthians chapter 1 verse 21. 1 Corinthians chapter 1 ulit verse 30. Buksan po natin kung ano yung mga pinapahayag ng Biblia. Atin lamang kung i-adjust. Dito po ay sinasabi ng kasulatan ng Panginoon, sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo. Tingnan ko, ang sabi, sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo. Dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siya ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo ay itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Di ba? Nakita po natin yung kagandahan doon. So, ang topic po natin para doon sa mga bagong dating, paano magkakaroon ng kaligtasan ang ating kaluluwa. Nasa pang-apat na series na po tayo. So, ayun. So, ano po yung malinaw na sinasabi dito ng 1 Corinthians chapter 1 verse 30? Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo. So, malinaw na sinasabi ng Bible. Saan nagmula yung buhay natin na taglay natin ngayon? Sa Panginoon nagmula
ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo o dahil sa pakikipag-isa natin o sa pagtanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas, nagkaroon tayo ng relationship sa Kanya. Sabi niya doon sa pagpag-isa ninyo sa Panginoong Jesucristo na siyang ginawang karunungan natin, na sa pamamagitan din niya tayo ay itinuring na matuwid. Ginawang banal, ano ba yung sabi doon? Malinaw? Ginawa tayong banal ng Panginoon sapagkat una ay nagkaroon tayo ng Holy Spirit o yung banal na Espiritu na siyang maghahari na ngayon sa puso natin. Ano sabi dito sa atin? At iniligtas ng Diyos. O kaya, ano ba yung nakakatuwiran sa atin ng tao? Mismo ang Bible nagsabi na at iniligtas ng Diyos. So tayo po yung mga iniligtas ng Diyos sa tiyak na kapahamakan. Yung ating kaluluwa po ay ligtas na sapagkat tiniligtas po ng Panginoon. At saan nagmula yung ating buhay? Sa Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng ating pakikipag-isa sa Kanya o yung pagtanggap natin sa Kanya bilang sarili nating Panginoon at tagapagligtas. Nanangalahatin na po tayo. Ayan. Kulang talaga yung oras natin. Hindi talaga matapos. So ayan. So kung ano lang po yung ating kaya, itutuloy na lang po natin sa next Sunday. So, ayan. 1 Corinthians 1:30. Sabi dito, naligtas tayo dahil sa kagandahan, naligtas tayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. So, Ephesians chapter 2 verse 5, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. So, buksan po muna natin itong 2:8-5 ng Efeso. Efeso 2:5. Tayo ay binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo ay mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kagandahang loob. Ayun po. Ano ba yung sabi doon? Tayo ay binuhay kasama ni Kristo. No, ibig sabihin, napaging banal tayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At sabi dito, noong tayo ay mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway. So, ibig sabihin, yung ating espiritu ay patay pa. So, wala pa itong kakayahang unawain ang kabanalan ng Diyos. So, even kahit physically, buhay tayo, so itinuring tayo ng Diyos na mga patay. Patay na buhay. So, ibig sabihin, wala pa tayo noong relationship. Ibig sabihin, patay tayo ng ating espiritu sa kadakilaan at sa kaliwanagan ng Diyos. So, balik nung tayo nagpag-isa kay Kristo at nagkaroon tayo ng tinatawag na kaligtasan, ay tayo po ay binuhay na muli. Sabi doon, tayo binuhay na kasama ni Kristo. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. So, kung itutuloy natin ito hanggang sa 8, sabi dito, naligtas kayo sa kagandahang loob dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo ay muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. So kung ating susuriin sa verses, sabi dito, dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo, Jesus, tayo ay muling binuhay. So anong sabi doon? Patay tayo dati. Ba't tayo ay buhay physically? So balit tayo ay patay sa kaputihan at sa kaliwanagan ng Diyos. Sa verses sabi, dahil sa ating pagkikipag-isa o dahil sa ating pagtanggap sa Panginoon bilang personal na tagapagligtas natin, tayo ay binuhay ng Diyos.
muling binuhay ng Diyos na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. So ano po? Ano yung ating pamunong kasama ni Jesus? Sa kalangitan. So ibig sabihin, maliwanag na ang tao talaga ay pumunta sa langit. So verse 7, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay makita niya na di masukat na kasaganahan ang kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So yun po, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas, hindi sa pamamagitan ng kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. So ano ba sabi? Hindi ito dahil sa ating mga gawa, kaya walang sino mang dapat ipagmalaki. Sa verse 10, kung ituloy natin, sapagkat tayo nilalak ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa pagkuha ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noon nung una pa man. So ano? So nais mo ng Diyos na ang gagawin ng isang mananampalataya, na ang gagawin ng isang sumasampalataya, na ang gagawin ng isang tumanggap sa Panginoong Hesus ay idinisenyo ng Diyos sa paggawa ng mabuti, sapagkat iyan ang layunin at pinili ng Diyos para sa atin noon pang una. So ang nais ng Diyos ay makita sa atin ang kabutihan, sapagkat iniligtas po tayo ng Diyos ayon sa Kanyang biyaya. Kaya yung tao po na tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon niya tagapagligtas, tayo po ay nakadisenyo talaga sa paggawa ng mabuti. At ang kabutihan yon ay pinili ng Diyos kahit noong una pa man. So yun po yung layunin ng Diyos. Ang Kanyang layunin sa atin ay magliwanag tayo sa kabutihan. Kaya ang sabi ng Matthew 5:16, pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng marami upang makita nila ang inyong mga mabubuting gawa at sila'y magturi sa Diyos. Di ba? So, ang isang Kristiyano po ay hinubog ng Panginoon kung magpapahubog sa Panginoon. Uhubugin tayo ng Diyos ayon sa Kanyang layunin. Ano ang Kanyang layunin? Makita sa atin ang kabutihan sa ating puso. Kaya hindi mo dapat pagtakhan na yung isang Kristiyano talaga, ang ginagawa niya talaga ay kabutihan. At kapag yung isang Kristiyano ay hindi gumagawa ng mabuti, una ay nasasaktan po ang Panginoon sapagkat hindi na po tayo dinisenyo ng Diyos para gumawa ng kasamaan. Dinisenyo po tayo ng Diyos para po sa paggawa ng kabutihan. Sapagkat yun po ang layunin at plano ng Diyos sa atin. Napakaraming pinaghahanda ng tao. Noong una, yung kinabukasan ng pamilya. Kamusta naman ang kinabukasan ng iyong kaluluwa? Natitiyak mo ba na ligtas na ang iyong sarili? So dito na po tayo magtatapos sa tanong na ito. Itutuloy na lang po natin ang kasagutan dito po sa susunod natin pag-aaral sa next Sunday. Uulitin ko po. Sabi dito, napakaraming pinaghahandaan ng tao. Una rito yung kinabukasan, yung picture. Naghahanda natin. Kamusta naman ang kinabukasan ng iyong kaluluwa? Tiyak mo ba na ligtas na ang iyong sarili? So, at ang kasagutan po niyan ay sa next Sunday natin itutuloy sapagkat hindi mo talaga natin kakayanin. So, salamat sa Panginoon at nawa ay lang po yung inyong mga kopya at idugtong niyo po ito next. Hindi po tayo lilipat ng isang series hanggang hindi po ito natatapos. So, ayan. So, nawa ay malinaw na po sa inyo kung ano yung plano ng Diyos. At kung ito inyong kinopya at mapag-aralan nyo,
matututo na po talaga kayong mag-share ng gospel. So, ang ating topic, may bumagat po na paano maliligtas ang ating kaluluwa sa tiyak na kapahamakan. So, kung kayo po may mga kopya, pagkatapos po, inyo pong pag-aralan, at sigurado po ako, pag dinesire ninyo na makapag-share kayo ng gospel, sigurado po na kayo ay marunong na o matututunan nyo yung pattern kung paano mag-share ng salita ng Diyos. So, salamat po sa Panginoon at kahit pa paano ay nakakapag-umpisa at nakakapagtuloy-tuloy po tayo at ay magbunga po ng kaayusan at kagandahan ito sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay nakapag-aaral na muli ng aming Sunday School discipleship training. I pray, Lord, na ito ay marami pong matutunan ang bawat isa sa amin na magamit po namin sa pagpapahayag at pag-testify ng iyong kabutihan sa aming Panginoon. At nawa, magamit rin namin ito sa pag-susulwining, Panginoon, at ang mga pinag-aralan namin ito nawa ay patuloy na may sa buhay namin, may sa puso namin, na sa gayon, Panginoon, ay magamit mo ang bawat isa sa larangan ng pagsusulwin. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Ayan, sa natin ito tutuloy. Amlon Vlog TV. Like, share, subscribe, and comment. Alam nyo na ha.